Good afternoon mga kababayan. Muling nagbabalik si Superfly. Kumusta po? Medyo tinanghali tayo ngayong mag-vlog. Ano yung lumilitaw dito sa ako. Mukhang meron tayong goiter. Wala naman. Kumusta po? Kumusta po kayo lahat? Chinecheck ko lang tong nasa ano ko. Baka mahirap na. Ayun mga kababayan, medyo tinanghali tayo kasi ang dami po nating ginagawang training sa bagong trabaho natin. Inuumpisahan ko yung mga training. Tapos kailangan pa ng mga certificate ng food safety. So magte-training din ako mamayang hapon. At ngayon naglilinis tayo dito sa backyard bago tayo pumasok. Kasi pagka pumatak na yung snow, mga matabunan sa snow, papasok na rin natin tong halaman natin sa labas. Malamig na. Marami tayong gagawin ngayon. Bibili ng shop ng ulam. Mamaya tubig. Wala na rin tayong tubig. Yun. Samahan nyo ako mamaya. At hi Jordan. How are you, Jordan? Where are you going? Go inside. Go inside. Ang daming gawain. Akala ko food safety training, isang module lang yung basic. Nasa 16 module ang pag-aaralan mo pala. So ininto ko muna. Ang kagandahan lang naman kasi nare-repress mo ang idea mo para maiwasan mo ang mga dito sa Canada, maiwasan mo yung foodborne illness. Sa Pilipinas kasi pagka sumakit yung tiyan, nagsuka ka, ang ginagamit nila food poisoning. Hindi po, foodborne illness po yun dahil sa maling paghawak sa pagkain na nasa marumi ang kamay mo, anong tawag doon, tapos hindi ka naghugas ng kamay, doon nagkakaroon ng mga microorganism or bacteria or yung pathogen. Hindi ko na kailangan explain. Ang kagandahan lang dito sa Canada, hindi katulad sa Pilipinas. Papasok kasi, halimbawa, nagtrabaho ka na sa Pilipinas, another mga requirements, yung barangay clearance, yung PIN number, kukuha ka ng, alam mo yun, sa munisipyo, kung wala kang ID, kumuha ka ng ID, pagka kukuha ka ng ID, kailangan pa ng ID. Dito kasi, tinatanong lang nila, anong tawag doon, yung status mo, at experience mo, yan, yung mga food safety, kung nagtatrabaho ko sa restaurant,
yung AGLC, ProServe, may mga ganun na ako, may ProServe na ako. So yung inaano ko na lang kasi hindi ko nakuha dahil sa sakit ng loob ko nung umalis ako dun sa kumpanya. Yung mga food certificate ko, yung mga advanced safety course ko, hindi ko nakuha dun sa board. So, ayoko naman makipag-communicate pa doon sa kumpanya na yon para kulin lang yung mga yung mga certificate ko doon sa board. Magkakaroon ba ako ng utang na loob sa kanila? Ang ginagawa ko na lang ngayon, yan, nag-ano ako, kasi kailangan ko October 2, bago ako pumasok, kailangan ko yung dalhin yung copy of certificate ko ng ang tawag doon, yung AGLC tsaka yung food safety ko nga na to. Kailangan matapos ko mamayang gabi para ma-print ko. Para mailagay ko doon sa profile sa website ng company. Yun, yung busy nagiging busy lang tayo ngayon sa sa mga tinapos ko muna yung gawain. Lilinisin ko pala yung banyo. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, anong experience ninyo pagka nag-a-apply kayo? Siguro nakukumpara nyo ang pag-a-apply sa Pilipinas at dito sa Canada. Yun lang, sa tuwing pumapasok ka sa bagong trabaho, kailangan mo matuto yung mga standard nila, pagkain nila, tsaka yung mga sinaserve nila sa bar. Of course, yun ang product mo. Yun ang ibebenta mo. Kailangan mo alamin. So, it takes me 6 weeks para pag-aralan lahat yon. Tapos, may mga online training din. So, kailangan nila malaman kung ano yung capacity mo para gawin ang trabahong binigay sa'yo at kung gaano kataas ang pagkakaintindi mo sa mga training na inaano mo. Of course, di naman tayo perfecto. Basic knowledge ang kailangan. Maging malinis sa katawan, magugas kada hawak ng ng buhok o ng nigarilyo or lumabas ka, may hinawakan kang bago ka umawak ng pagkain, magsigurado mong makapaghugas ka. Yun ang preventive at saka paano iluto ang pagkain. Katulad lang ginagawa natin sa bahay. Ayaw natin magkasakit yung mga anak natin, yung asawa, yung pamilya natin. Kaya minemaintain natin ang paglilinis ng kamay. Kahit na anong hawakan, bago hawakan yung pagkain, lulutuin, kailangan inuugasan talaga ang kamay. Pati yung mga pagkain bago iluto. So, kailangan, gusto ko man pumunta ngayon sa kasi kailangan ko mag-grocery. Lang, hindi pa tapos, bukas na lang siguro ako mag-grocery. Hindi pa tapos sa mga mga ginagawa ko sa training. So tsaka mayroon pa ako lilinis sa baba. Saturday nga pala ngayon. Kaya busy tayo sa kakalinis. At saka bago mag-winter, maasikaso natin ang dapat asikasuhin bago tayo pumasok. Ang dami na naman sulat dito, talagang si Jordan. Ginawang blackboard. Anyway, madali lang naman burahin itong mga sa Crayola na to. mga kababayan, yung stage ni Jordan kasi nagsusulat siya niyan. Ayan, mga pinagsusulat niya. Ayan. Ayan. Jordan. So, dililinis muna tayo ng banyo. Para malinis ang maglalawa pala ako. Ganyan din po ba ang buhay ninyo dito sa Canada, mga kababayan? Buhay Canada.
nagustuhan niyo rin po ito, no? Kaya, okay lang. Kasi tayo rin babaho. Nung maliit tayo, hindi ako sa bahay ito, puro mga nanay. Yung asawa ko ngayon, kayo, kasi nag-aalaga kay Jordan, kaya may oras tayong maglinis-linis. Poop, 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 poop. Let's clean your bum bum. Bum bum. Baba. Wow. Baba. Baba. Palit tayong diaper, no? Pinapasok si Mrs. Day off niya. Dito pumasok yung kasama nila. Pinapasok ng isang manager. Wala magagawa. Malapit lang naman eh. Dito lang sa kabilang mga 2 minutes lang. So, ako, yun, ginagawa ko yung training ko. Ang dami pa. 10 module pa. Gagawin natin ito. Maglalaba muna tayo. Pahinga muna tayo. Pahinga muna natin yung utak natin. Maglalaba muna tayo. Marami na naman, Ayan guys, Wala. Kaya talagang, kayo ba, mga kababayan ko, mga tatay sa Canada, siguro ginagawa nyo rin to, no? Nakaka-relate kayo, no? Ay, nako. Ika, segregate muna natin. Yan, tapos na natin pag-iwalay ng, alam nyo ba ang kasabihan? Hiwalay sa puti ang decolor. Yan ang natututunan natin sa mga magulang natin. Huwag natin pagsama-sama ang decolor sa puti. Pasensya na mga kababayan. Late itong upload ko na to. Pahinga muna tayo, ningal ako. Naglabas ako ng basura eh. So, yun. Wala akong kinuwento ngayon. Kundi maghapon, nagte-training. Sakit na ng ulo. Tapos biglang pinapasok si Mrs. Wala tayong magagawa. Trabaho yan eh. Yan ang nang nagtatrabaho sa may-ari ng business. Yung pagka may-ari ka ng business, may mga tao kang magtatrabaho para sa iyo. Yan ang kagandahan ng minsan nga iniisip ko mga kababayan. Para tayo loko sa eskwelahan eh. Pinag-aral tayo tapos tinuturuan tayong
Tinuturuan tayong magtrabaho, paano maging empleyado. Hindi tayo naturuan paano mag-business yung lakas ng loob. At hindi rin tayo pinanganak na mayaman para magkaroon ng sariling business. Pero, ganyan talaga. Learning process yan. Kaya nga gusto ko ako, supportahan ko talaga yung mga anak ko sa pagbibusiness or mga pamangkin ko. At least, may oras sila sa sarili nila. Tulad ng empleyado, ang empleyadong buhay dito sa Canada. Anytime na gusto ka papapasukin ka. Sabagay, walang madali. Mapa-businessman yan o maano. Pero isang natutunan ko sa pagbi-business, mga kababayan, nung nag-aaral ako dito sa Canada, sabi nga nila, magtayo ka ng business, wag mong ano yung sarili mo, wag mong patayin ang sarili mo. Mag-hire ka ng mga taong mas marunong pa sa'yo. Ngayon, ang gawin mo lang, manage mo lang yung mga tao na yun, paano paandarin ang business mo. Yun ang sikreto ng napag-aralan ko sa sa business administration. Yun, napag-aralan mo paano patakbuhin. Marami na rin kasi akong idea paano patakbuhin yung especially sa forecasting sa in 1 year. Halimbawa, nag-start ka, doon ka mag-start kung paano yung flow ng business mo. Of course, nag-start ka, hindi mo pa alam. Magiging day by day, kung ano yung magiging forecast mo. Tapos after 1 year, magre-rely ka doon sa 1 year business mo, kung paano yung after 1 year, kung paano nagro-rotate yung business mo. Doon, nag-a-add ka na lang ng valuable business to add some more income. Of course, kung sa food services, kailangan nag-upgrade ka ng mga menu, paiba-ibang menu mo. Hindi mo naman whole year or 2 years yun ang binebenta mong pagkain. Of course, mananawa rin yung mga kumakain. Dapat paiba-iba. At napansin ko rin sa pagbibusiness ng pagkain, huwag mong dadamian ang menu mo or yung mga ino-offer mo pagkain, kasi it makes sense nga naman. Yung tao, dami niyang choices, hindi niya alam kung anong niya. Ang maganda doon, few items lang at maganda ang presentation ng menu mo. Tapos kung magpapalit ka, yung mga another menu mo, iaalisin mo yung mga matumal, papalitan mo ng bago. Yun ang pagbibusiness sa food services. Sa sales naman, ang kagandahan sa sales, halimbawa, retail ka, marami yan. Maraming items, para marami silang choice. Hindi katulad sa pagkain. Pagka kasi umupo yung sa restaurant, pagka umupo yung tao, mas gusto nila yung madalian na serbisyo, yung ayaw na maghanap ng mga choices, kung marami kang choices. Sa retail naman, nandun lahat, nakikita nila yung tactic nun, na marami kang product sa retail. Ang tactic nun, marami silang nakikita, lalo na kung gutom sila. Marami silang kinukuha, marami silang choices. Hindi katulad sa pagkain, mas gusto nila, mas priority ng mga tao kasi kumakain yung ito burger gusto ko. May mga sa mga items, may tatlong klase kang meat, kung pwede kang ng chicken, beef, or pork. Kadalasan sinasali nila yung turkey kasi hindi masyadong lalo sa mga Pilipino. Yan. Tapos may variety, may protein, may starch, price, whatever na pwede mong isali.
Ako kasi may idea ako sa Pilipinas. Kung tatanungin niyo ako kung magbi-business ako. Kasi nanggaling na tayo ng iba-ibang bansa, no? Yung kung yung mga nanggaling sa Middle East, yung albaik, tapos aluan mo ng putin, ay panibagong ano yun, items sa Pilipinas. Tapos mag-ano ka ng mga yung bang hindi naman malaki na restaurant, yung hindi usually nakikita ng mga tao sa Pilipinas. Of course, aanoin mo yung authentic mo na gusto mo magkaroon ng Filipino food, pwede mo naman naluan, pero dapat may mga items kang yung panibagong nakikita ng mga tao kasi katulad niyan, mga Koreano, mga mga kinakain sa Pilipinas, iba-iba. Pero of course, isali mo yung mga sarili mong pagkain. Yan, nangangarap lang. Sabi ko nga, hanggang empleyado na lang tayo siguro. Pero pagka naswerte-swerte tayo, susuportahan natin yung dapat natin suportahan. Kung mag-interesado sila sa mga business, why not, di ba? Sa mga, ako may knowledge na ako, ituturo mo yung knowledge mo sa mga dapat ituro. Yun lang mga kaibigan. Kinumpara ko lang yung between employee to a businessman. To house husband. Ako, house husband ako, plus employee. Mahirap dito kasi sa Canada, mga kababayan. Alam niyo yan, naranasan niyo yan. So, paano mga kababayan, hanggang dito na muna. At ako'y marami pang gagawin. Marami pa tayong gagawin. Bago po lumabas si Mrs. dapat makapag-dinner, makapagluto na ng dinner. So, hanggang dito na muna ang kwentuhan, mga kababayan, mga kaibigan. God bless everyone. Thank you very much sa mga supporter natin at bagong subscriber natin. Kung bago kayo dito sa channel ko, please like and share my channel, my video, my vlogs. And also, keep subscribing mga kababayan. Thank you very much. Have a good night.